Siya nga pala si Richard Colon. Isang tanyag at isang sikat na boksingero noon. Nasa kanya ang katangian ng isang future world boxing champion, ngunit nagbago ang lahat nang dahil sa isang di inaasahang pangyayari. Di mo akalain na ang isang boksingerong ito na pang world class ang galing ay magkakaganito, magiging lantang gulay at mawawala sa kanyang ulirat sa isang iglap at isang kurap lamang. Kung gusto nyong malaman ang scientificong dahilan ng mga doktor patungkol dito, ay panoorin nyo ito hanggang dulo mga kaibigan. At ipapakita at ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat ng dahilan batay sa aking pananaliksik. Ngunit kung bago at kakapadpad nyo lang sa channel na ito mga kaibigan, ay baka naman pwedeng makahiling sa inyo ng isang like, comment, at higit sa lahat ay subscribe. Pakikalembang mo na rin ang kampana dyan sa tabi para buena mano ka palagi sa mga bago kong upload. Pero bago nga po tayo magpatuloy mga kaibigan, ay nais ko po munang magbigay ng pakikiramay para sa isa nating boksingerong kababayang yumao kamakailan lamang na walang iba kundi si Kenneth Egano. Dahil matapos nga po ang kanyang naging huling panalo, ay idineklara nga po na ito ay nakomatose at nang lumaon ay ilang araw lamang ang nakalipas ay binawian na din agad ito ng buhay. Taos puso po kaming nakikiramay sa mga pamilya at mga mahal sa buhay na naulila. Ang boxing ang isa sa pinakadelikadong sport sa buong mundo. Kaya naman, bago ang laban, may waiver na pinipirmahan ng bawat boksingero na kung sakali mang magkaroon ng di inaasahang injury o may madisgrasya man sa laban na magdudulot ng panghabang buhay na pagkabaldado o pagkamatay, ay walang makakasuhan at makukulong. Maliban na lamang kung nagkaroon ng kapabayaan ng mga doktor, referee at iba pang opisyal sa mga laban. Ayon nga po sa isang statistical survey na ginawa ilang taon nang nakalipas, 13 boksingero nga po ang namamatay taon-taon, makapagbigay lamang ng saya at entertainment sa mga manonood. Kaya kung sasabak at naiisip mong parang gusto mong maging boksingero, ay kinakailangan mo muna itong pag-isipang mabuti at ikondisyong maigi ang iyong pangangatawan. Si Richard Colon ay isang American-Puerto Rican boxer at sa edad niya po na 18 ay nakasungkit agad ito ng gold medal noong taong 2010 sa Pan American Youth Championship 64 kg category o welterweight division. Siya ay pinanganak sa Florida, USA noong taong 1972 ng ika-19 ng Setyembre at sa edad niya lang po na 10 taong gulang ay nagdesisyong lumipat ang kanyang pamilya sa Puerto Rico at maaga itong inimulat sa sports na boxing ng kanyang ama. Maaga itong sumabak sa mga amateur competition. Tiniguran itong Diget na nanggaling sa salitang digger dahil sa tangkad nito na 6'1". Nanalo ito ng 5 championship nung ito ay nasa amateur division pa at kalaunay biglang sumikat at naging mainit sa mga mata ng mga boxing promoters at media. Ilang taon nga lamang po ang nakalipas ay muli na naman itong lumaban sa Brazil para na naman sa isang Olympic Games sa London. Ngunit sa kasamaang palad ay nabigo itong masungkit ang gintong medalya kontra sa isang Valenzuelan fighter. Taong 2012 naman nang magdesisyon na itong sumabak sa professional boxing. Tinapos niya ang kanyang amateur career na 117 panalo at 15 nga lamang po ang kanyang naging talo, na kung ating susuriin ay sobrang daming laban at napakalaking experience nga po nito kung susumahin na talaga namang nakakabilib. Taong 2013, naganap ang kanyang kauna-unahang laban sa kanyang professional boxing career. Nakasagupa nito si Javier Lasal sa Coliseum in Cataño, Puerto Rico, na kung saan ay nanalo nga po ito sa isang impresibong round 1 knockout victory. At matapos nga po ang kanyang pagkapanalo noong 2013 sa laban ay naging busy ang schedule nito sa pakikipaglaban at lumaban po ulit ito ng 5 beses sa kaparehong taon. At noong 2017 naman mga kaibigan ay lumaban po ito ng 7 beses sa loob lamang ng 1 taon. Nataliwas nga po sa 1 hanggang 3 average na paglaban lamang kada taon kapag ikaw ay nasa professional boxing, dahil ito ay para masiguradong handa at siguradong nakarecover na ang iyong katawan sa mga pinsalang natamo sa naging huling laban. Ika-15 ng Setyembre taong 2015, nakakalaban naman ito si Vivian Harris na mas veterano at mas lamang na lamang sa experience kaysa sa kanya, at inaasahan niya po ng marami na mahihirapan siya at maaaring malasap nito ang kanyang kauna-unahang pagkatalo. Ngunit laking gulat niya po ng mga manonood nang talunin niya ito nang walang kahirap-hirap sa pamamagitan ng isang knockout nung round 4.
Ikalabing-pito ng Oktubre, taong 2015, halos wala pang isang buwan mga kaibigan. Matapos ang huling laban niya kay Vivian Harris na kanyang naipanalo, ay tila nagmadali ang kanyang kampo at ipinaharap agad ito kay Terrell Williams sa Virginia. Hindi nga po planado ang laban na ito mga kaibigan, kaya biglaan at kumbaga ipinalit lamang ito sa makakalaban sana ni Williams dahil na-injury ang nakatakdasa ng kalaban nito na walang ano-ano'y tinanggap naman ng kampo ni Colon. Parehas undefeated ang dalawang fighter na ito mga kaibigan, kaya excited na excited ang mga manonood kung sino ang mananaig sa dalawang fighter. Si Colon ay may kartada noong 16 na panalo at 4 lamang po ang maswerteng nakatawid hanggang round 12 at walang bahid ng talo. Samantalang si Terrell Williams naman ay may 14 na panalo at 2 lamang po ang maswerteng nakaraos hanggang round 12 at wala ring bahid ng anumang talo. Sa mismong laban, unang round pa lamang ay puro illegal punch na agad ang pinakakawala ni Terrell Williams. Ngunit tila bulag ang mata ng referee sa ginagawa nitong pagsuntok sa likod ng ulo. Kahit nga po na si Prichard Colon ay paulit-ulit na pong sinesenyasan ng referee na sinusuntok siya ni Williams sa likod ng kanyang ulo. Sa round 5 naman mga kaibigan, dahil sa sobrang bad trip at frustration na nga rin po ni Prichard Colon dahil sa kadayaan ng kalaban mga kaibigan at bulag-bulag ang referee, ay gumanti ito ng low blow kay Terrell Williams na talaga namang nakapagpaputok ng fuse nito dahil sa sobrang sakit na kanyang inabot. At sa pagkakataong ito ay tila luminaw na ang mata ng referee at binawasan nito ng 2 puntos si Colon na tila halatadong may kinikilingan. Minura pa nga ni Williams si Colon matapos ang deduction na tila sinasabing siya lang ang may karapatang manggulang sa laban. Round 7, sinuntok na naman ng todo ni Williams si Colon sa likod ng ulo nito na tila sinasadya at may halong galit. Nangaasar pa ang animal na si William habang si Colon ay dumadaing na masakit na ang kanyang likuran ng ulo at parang sinasabing umaarte lamang ito. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay binawasan na din ng referee si Williams, ngunit 1 puntos lamang. Samantala, binigyan naman ng 5 minuto si Prichard Colon para makarecover at ipinasuri muna sa doktor kung pwede pa ba itong magpatuloy. At sinabi nga po ng doktor na maaari pa naman daw itong magpatuloy sa laban. Kahit na halatang halata naman ng doktor na iniinda na nito ang sakit sa likod ng kanyang ulo at mukhang nahihilo na ito. Sa round 9 ay dito na nga po natapos ang laban. 2 beses bumagsak si Prichard Colon mga kaibigan. At hanggang sa huling sandali ng laban, ang suntok na pinakakawalan pa rin ni Williams ay puro rabbit punch pa din o suntok sa likod ng ulo na talaga namang masasabi nating tila intentional na talaga ang ginagawa nito. Matapos nga po ang laban ni Prichard Colon ay ang kanyang kampo na nga lamang po ang siyang humarap sa interview dahil nawala na agad si Colon at dumiretso sa kanyang locker room dahil sa sakit ng ulo. Sinabi ng kanyang kampo na ito daw ay nahihilo at hindi daw makapagsalita ng ayos kaya umalis agad. Matapos nga po ang laban, si Colon ay nagsimula ng mahilo at magsuka ng magsuka dahilan upang isugod agad ito sa ospital. Doon na pag-alaman na nagkaroon pala ito ng internal hemorrhage o pagdurugo sa loob ng kanyang utak. At dahil nga po dito, si Prichard Colon ay diniklarang comatose. Isa itong malaking dagok sa kanyang buhay at ng kanyang pamilya mga kaibigan. Siya nga po ay nakomatose sa loob ng 7 buwan. At sinabi nga po ng mga eksperto na kung siya man nga po ay magigising, ay garantisadong para na rin itong lantang gulay at hindi na makakabalik sa dati niyang sigla, galaw, matinong pag-iisip at pagsasalita. Samantala, ito naman yung mga paliwanag ng mga doktor patungkol sa nangyari kay Prichard Colon mga kaibigan. Lumalabas sa pagsusuri nila na nagkaroon ng internal hemorrhage si Colon sa kanyang ulo. Ito ay matapos makatanggap ng paulit-ulit na rabbit punch kontra sa kalabang si Terrell Williams na kahit nakailang beses nang winarningan ng referee ay paulit-ulit pa ding nanununtok sa likod ng ulo ni Colon. Kaya naman sa boxing mga kaibigan ay maring ipinagbabawal ang pagsuntok na ito sa bunbunan dahil nga sa maaari itong magdulot ng napakalaking pinsala sa ulo, partikular na sa utak ng isang boksingero. Kapag nasuntok daw ang isang tao sa bunbunan o sa ulo, ay ganito daw ang mangyayari. Isipin mo na lamang ang isang bola na inihagis sa maliit na espasyo. Siyempre ang tendency nito ay magpapabalik-balik ng talbog. Ganito rin kapag nasuntok ang ulo natin, lalo na sa bunbunan, dahil katabing-katabi nito ang ating utak. Di tulad ng muka na medyo may pagitan pa at layo sa ating utak.
Ang utak nga po natin mga kaibigan ay nakapaloob sa skull. Kapag nasuntok ang isang tao, ang utak nito ay parang bolang tatalbog-talbog sa loob ng skull at magkokos ito ng pamamaga. At dahil nga po sa pagtalbog-talbog na ito ay magkokos ng pamamaga at kapag minalas-malas at namaga ito ng inam ay mag-o-overflow ang dugo sa utak at ang mangyayari ay tataas ang pressure sa mga brain tissue at kapag tumaas naman ang pressure, ang mga neurons at cells na bumubuo sa malambot na tissue ng utak ay maaaring mapinsala at masira. At kapag nasira na ito, ay maaari itong magdulot ng pagkahimatay, pagsakit ng ulo, memory loss o amnesia, pagkabaldado, kawalan ng kakayahang magsalita, comatose, at ang pinakamalala ay pagkamatay. Sa panibago nga pong laban na kinakaharap ni Richard Colon sa kanyang pinakamatinding pagsubok sa kanyang buhay, siya ay hindi nga po nagpatalo. Bagkus, nilabanan niya ito. Siya ay nagising muli at unti-unting natutong makipag-communicate muli gamit ang robotic voice. Siya ay sumasailalim sa mga therapy at patuloy na lumalaban kasama ang kanyang pamilya sa pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay. Pagpapatunay nga lamang po sa kasabihang habang may buhay ay may pag-asa. Minsan hindi natin alam ang bawat bukas, kung ano ang darating sa atin sa hinaharap. Basta na lang ang buhay ay nagwawakas, nauudlot tuloy ang ibang mga pangarap. Ano man ang rason ng ating Panginoon, ano man ang iatang niya sa ating misyon, magtagumpay man tayo o mabigo, patuloy tayong lumaban at huwag susuko. Ang bawat bigating ating nadarama ngayon ay isang pagsubok sa buhay at hamon. Maging matibay tayong sandalan ng iba, huwag panghinaan at lumaban tayo para sa kanila. Yun lamang po muna ulit sa ngayon. Maraming salamat mga kaibigan at God bless. Nakakagigil talaga kapag mga hambog at balsubas na fighter ang makikita mo, yung tipong sisirain ang buong maghapon mo tapos sasabayan pa ng pagkapaso ng bunganga mo sa pagkakape habang nanonood ka ng vlog ni Carl's TV. Tapos mapapanood mo yung kalaban ng kababayan natin na puros kawalang hiyan na ganda ang pinapamala sa way at face off ay talagang high blood papuntang milestone ang aabutin mo sa sobrang galaite. Kaya naman ang sarap kumuha ng manik at karayom kandila at palanggana at humiling na makarma ang pagmumukha nito upang maturuan ang kagandahang asal sa pamamagitan ng panggugulpe di kalimot, kulubot, kumot, sapot at utot na pumaluktot. Oo, hindi na bago sa atin ang mga walang hiyang tampalasang inutil na may content ng mga halimaw. Subalit hindi naman pwedeng sa lahat ng pagkakataon ay mananahimik na lang tayo at ipagwawalang bahala na lang natin ang mga kawalang yan at mambabastos ng mga animal na ito. Lalong-lalo na kapag sa mismong lupang pinaghulmahan pa talaga ng mga katawang lupa natin, maghahari-harian, magyayabang-yabangan at magsisiga-sigaan. Dahil kapag hinayaan at nagtimpi na lamang tayo palagi, ay baka murahin at multuhin na lang tayo ng wala sa oras ng mga dugong mahalikang ninuno nating itinaya at ibinuwis ang kanilang mga buhay ng buong tapak. May pagtanggol lamang ang ating inambayan sa mga lahi ng mga mapang-abusong dayuhang mananakop, nasugapa at tampalasan. Nakilala tayong mga Pilipino sa pagiging mabuti ang pakikitungo sa mga bisita. Oo, dahil sadyang mababait tayo mga Pinoy na miski nga Doris, tagpipisong bangus at tatos lang madalas ang ating ulam ay mag-aalok pa talaga tayo na kung minsan pa nga ang inalok mong walang hiya kapag minalas-malas ay talagang kakain pa nga. Subalit kapag siralong bisita na bastos at walang galang ay talagang magugulpe at magigirpuhan ng tadyang at bagong ahit na tumbong nito sa mga Pilipinong walang sinasanto kahit si Poncio Pilato Borns being Sponge. Gagaya na lamang ng isang balasubas na boksingerong nagngangalang Steve Claude na tinaguri ang Dragon na nagmula pa sa bansang Canada. Nakakabwisit ang buga-buga at kayabangan nito mga kaibigan dahil tinulak-tulak at dinarag-darag nito ang kababayan nating si Romeo Jaco Salem alias Bunyako sa harapan ng napakaraming mga Pilipino sa kanilang weigh-in. At ang matindi pa nga dito mga kaibigan ay sa ating mismong inang bayan pa talaga natin ito nagtarantado, pumakito at nagyabang. Kung ano-anong pang tatrash talk ang lumalabas sa bahay gilagid nito kontra sa ating kababayan mga kaibigan. Na kesyo nagiinit na daw ang kamao niya at gustong gusto na daw niyang pumaslang. Simulan na daw agad nila ang bakbakan kahit na weigh-in pa lamang. Dahil hindi na daw makapaghintay ang kanyang kamao na kunyatan at latayan ang nguya-nguyaan ng ating kababayan. Dagdag pa nito ay tune up fight lang daw lang naman para sa kanya ang kanilang laban, kaya wag na daw patagalin pa at magpataya na daw agad ora mismo para mapasabak na agad siya sa mas malalaki pang laban. Sinagot naman ito ng ating kababayan at sinabing putak ka ng putak na walang hiya ka. Hindi ko naman naiintindihan. Paano nga ba naman English?
Naikasa ang kanilang laban noong ika-19 ng Marso taong 2011. Ginanap ang kanilang laban sa Waterfront Hotel sa Cebu City para sa isang 8 rounds bout sa timbang na Junior Welterweight Division, 140 pounds. Hawak noon ng tinaguriang Dragon ng Canada ang titulong WBC Youth Intercontinental Junior Welterweight title, kaya mataas ang kumpiyansa at bilib sa sarili nitong hinayupak na ito Subalit sa kabila ng kahayup-hayupan nitong dragon na ito ay may kabigatan din naman talaga ang kamao nito at may galing din naman talaga ito pagdating sa pakikipaglaban sa ibabaw ng lona. May malawak din itong karanasan pagdating sa pakikipagpatayan dahil naging kasparing mate din ito ng isang former undisputed champion na walang iba kundi si Sam Jude. May kartadang 10 panalo, 4 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 1 draw at 4 na talo lamang ang Pinoy na tirador na sundot kulangot. Samantalang ang Canadian fighter naman ay may 11 panalo, 6 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 1 draw at walang bahin ng anumang talo. Sa unang round, agresibo agad ng ating kababayan. Parang naka-Robust Isning Cobra, Extra Diyos Gatorade Rugby ST Red Bull ang datingan. Parang hindi papahuli ng buhay Samantalang ang Canadian ay pinag-aaralan pa ang galawan ng ating kababayan na mahiyamo mathematician na naging electrician, Indian, Dalmatian, Armenian, visit ka, bahala ka dyan. Round 2. Nagkakakisiyan na ang dalawang mananabas. Palitan ng mga malabombang suntok. Ngunit mahahalata mong napakatigas ng buwan ng ating pambato dahil malakamuting wineldingan ang tigas ng nguya-nguya nito.
He's good. Come on. Sa round 3, dito na nagpamalas ng matinding galawan ng Canadian Pussy. Einstein, boxer. Pinabagsak nito ang ating kababayan sa pamamagitan ng humahagupit na body shot. Sa unang knockdown, isang solidong left hook ang solidong tumama sa bodega ng ating kababayan. Ilang segundo lamang ang lumipas sa pagkakatayo nito ay muli na namang bumagsak ang ating bida matapos na namang tamaan ang dumadagundong na body shot. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, ininda na itong maigi ng ating bida na milipit ito ng inam sa sakit na mahiya mo nakapila sa kubeta pero pang 10 pa at sasabog na ang kinabukasan. Pero dito kayo bibilib sa ating kababayan mga kaibigan Talagang dugong maharlikang Pinoy, hindi sumusuko. Bumangon itong muli at sinabayan hanggang kamatayan ang dumayong tampalasan at nairaos ang round 3. Sa mga sumunod na round mga kaibigan, dito na tuluyang nakabawi ang ating kababayan. Magaling ang diskarte ng kampo ng ating kababayan. Inilipat nito ang kanyang bahayatay at isopago sa likod para hindi tumalab ang mga body shot ng Canadian. Binago rin ito ang kanyang estilo sa pakikipaglaban. Gumamit ito ng distansya. Nag-in and out ito na mahiya mo katrabaho at classmate mong papasok lang. Pag-trip, malakabuti. Dahil sa discarding ito ng Pinoy mga kaibigan, nasira ng tuluyan ang game plan ng Canadian Bacon. Kaya naman, nagsimula ng lumamang ang Pinoy sa patama. Sa round 8, mahahalatang naubusan na ng gasolina ang Canadian, samantalang ang Pinoy, napakahuta. Nagtira ng napakadaming gasolina, lakas pang pumalo Talaga namang todo bigay. Sa huling minuto nga rin ng laban mga kaibigan, ay tuluyan ng pinulbos ng Pinoy ang mayabang na Canadian Bacon na mahiya mo pinaghahampas ng barena at lagaring kahoy. Itinigil na din ng referee ang laban dahil kita namang gulpi sarado na ang Canadian at hindi na kaya magpatuloy. Sa tagpong ito mga kaibigan, natuldukan na at naturuan na ng leksyon ang hambog at siraulong dayuhang tampalasan. Bukol-bukol ang mukha nito at luha ang umuwi ng kanilang bansa na mahiya mo ginahasa ng 10 engkanto at 12 gorilya at kambing.